Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Narito po muli ako upang patuloy na magpahayag ng kabutihan at ng salita ng Diyos. Mga kababayan, sa gabing ito, halina't kayo at samahan niyo po ako sa pag-aaral upang tayo po ay patuloy na makaalam ng katotohanan at katuwiran ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat napakahalaga po sa ating panahon ngayon na tayo po ay magsiyasat, magsuri, magnilay-nilay, sapagkat marami pong mga bulaang propeta sa panahong ito. Sapagkat ito na po yung kaganapan ng salita ng ating Panginoon na magsisilabas o magsisilitaw ang mga bulaang propeta. Kaya tayo nga po ay tinuturuan ng Panginoon na mag-ingat na huwag tayong mailigaw minuman. Dito po yan sa Mateo 24, ati po yung mababasa. So, mga kababayan, sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon at nawa po ay ingatan tayo ng Panginoon at ilayo sa maling aral, maling diwa na magliligaw lamang sa ating puso, sa ating pag-iisip at sa ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat sa panahon pong ito, mga kababayan, ay kagaya nga po ng mga panahon ito ay mayroong mga born again na nakikipagdiwang sa Christmas. So, yan po ay marami pong nagsasabi na yan po ay hindi ayon sa aral ng Panginoon Kristo. Ngunit mayroon naman pong nagpapaliwanag na noon daw po ay pagano ang gawain na yan. Ngunit ngayon daw po ay dinaig na ni Kristo ang sanlibutan, kaya yan daw po ay karapatan na ng tao na pwedeng ipagdiwang ang birthday ni Jesus in December 25. Unang-una po mga kababayan, ang birthday po ni Jesus o ng Panginoon Kristo ay wala pong nakasulat sa Biblia kung anong araw, anong buwan, anong taon pinanganak o anong eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan. Ngunit ang mababasa natin ay siya'y ipinanganak. Pinanganak siya sa Bethlehem, sa Bethlehem Ephrata. Kaya ang mababasa lang po natin ay yung pagkapanganak sa kanya ay walang eksaktong petsa. Bakit po? Sapagkat hindi naman po talaga yun ang pinakabuod ng kanyang pakay ng pagparito sa sanlibutan. Dahil hindi pa po yun yung tagumpay ng kanyang misyon o ng kanyang yung pagtupad ng kanyang tungkulin na sundin yung utos ng Ama na siya ay siya ay tagapagligtas ng kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Doon ang tagumpay ng kaligtasan. Doon po ang tagumpay ng pagtubos ni Kristo sa sangkatauhan sa kanya pong kamatayan. So, balikan po natin yan mamaya, mga kababayan. Talakayin po natin yan para tayo po ay maliwanagan, At sa atin po ngayon, sa panahon ngayon, siyempre marami nagbibigay sapagkat Christmas daw po, ang pagbibigay po ay hindi naman po yan dapat mamili ng araw kung kailan ka magbibigay. Kundi ang pagbibigay po ay utos ng Diyos, maibigin sa pamamahagi. Laging handang mapagbigay o laging handa sa pagbibigay sa pamamahagi. Yan po yung mga nakasulat. Kaya hindi po masama ang magbigay. Pero kung ibinigay ang isang bagay dahil sa mga tradisyon ng mga tao, ay nasa inyo po yan. Mga kababayan. Pero ano man yung mga pagkain na yan na sabi na Apostol Pablo, kanin ninyo na walang tanong-tanong. Maliban na lang doon sa isang kapatid na
maaring matisod na nagsabi sa iyo, inihandog yan sa Diyos-Diyosan. Wag mong kanin, alang-alang sa Kanya. Ano po? Ngunit sino man sa atin ay hindi saklaw ng anumang bagay, lalong-lalo na po sa pagkain o sa anumang bagay sa sanlibutan ito, sapagkat ang mahalaga po ay yung katawan sa pagpapakabanal at sa pagsunod sa salita ni Kristo sa katotohanan. Ano po? So sa panahon po kasing ito, mga kababayan, ay napakarami pong mga bulaang propeta, mga bulaang mangangaral, mga bulaang guro na naglilipana sa ating panahon. Ano po? Meron nga po mga born again na pinagsama na yung aral ng pagano at saka ng Christian. Kasi sabi nila, wala daw po exact date yung kapanganakan ni Kristo, pero karapatan daw po na gawin ng Kristiyano yun. Saan mo naman nabasa yan? Ha? At saka unang-una po, kung yan aral ng mga pagano, hindi po makikisa si Kristo sa maling aral. Nagagawin niya, i-adapt niya yung aral ng mga pagano papunta sa kanyang turo. Hindi po yan nararapat, mga kababayan. So, basahin po muna natin yung Mateo 24. Nakalagay kasi rito na maaari talagang sa panahong ito maraming magliligaw na mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Kaya talagang sa panahon pong ito na po yung panahon na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Sapagkat dito na po nagaganap yung kanyang inihula na maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, at ililigaw ang marami. Hindi po kukunti ang ililigaw, napakarami po Dito po sa Mateo 24, talatang 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Ayan. Dito po mga kababayan ay nagpapaalala ang ating Panginoong Jesucristo na mag-iingat daw po tayo sapagkat maraming magsisiparito. Mag-iingat daw po tayo na huwag tayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming magsisiparito na magsisilitaw na mga bulaan o magsisiparito sa aking pangalan. Ayan po. Na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kaya ito ginagamit din po ito ng ibang mga nagtuturo na hindi naniniwala kay Kristo. Ginagamit din po nila ito na marami daw ang paparito sa pangalan ni Kristo upang iligaw ang marami. Kaya lahat daw po ng magsisiparito sa pangalan ni Kristo ay magliligaw lamang. Ay hindi po yun ang tamang aral. Kundi, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, marami. Ibig sabihin, mayroong totoong pumarito na mga nangangaral para kay Kristo. Ngunit marami po ang magliligaw na magsasabing si Kristo nga ay Kristo. Sila yung mga magliligaw. Bakit? Sapagkat magtuturo sila ng hindi ayon kay Kristo. Ano po? Basahin po natin ang 2 Juan. Dito po sa 2 Juan, talatang 9. Ito po yung magliligaw Hindi po yung lahat ng nagtuturo patungkol kay Kristo ay magliligaw. Kundi marami po ang magsasabi ng patungkol kay Kristo na magliligaw lamang. Sino po sila? Sino po yung magliligaw na yun? Dito po sa 2 Juan, basahin po natin. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama
at gayon din ang anak. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Yan. Ang sabi po rito, yung mga magliligaw, yung mga tao na hindi kay Kristo, yun po yung magliligaw. Ano po? Hindi sila nananahan sa aral ni Kristo. Sapagkat ang hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi tinatahanan ng Diyos. Hindi po sila kinaroroonan ng Diyos, hindi po sila kinaroroonan ni Kristo. Kaya sila po yung mga taong ligaw. Ngayon, kung sila nagtuturo, pag dumating daw sa inyong bahay, hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masamang gawa. So, ibig sabihin, nagtuturo ang mga ito. Dahil may dala silang aral Ano po? May dala silang aral. Sapagkat ang sabi, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Di po ba may dala silang aral? So, sino po yung mga tao na magliligaw, na gumagamit ng pangalan ni Kristo? Di yun pong may dalang aral na hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang sabi, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Di po ba malinaw? May dala silang aral Kaya lang hindi dala ang aral ni Kristo. Ang dala nilang aral ay pagliligaw sa tao, hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Kaya malinaw na mayroong mga tao na may dala mga taong dala si Kristo, itinuturo si Kristo, ipinangangaral si Kristo, na ang dala ay aral ni Kristo. Ayan. Kaya ang mga tao na nagtuturo na hindi ayon kay Kristo, mga nagtuturo patungkol kay Kristo, ngunit ang aral hindi ayon kay Kristo, sila ay hindi kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya kung ang sino man daw ay dumating sa inyo at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Kaya mayroon silang dalang aral, ngunit hindi dala ang aral na ito. Ano po yung ito? Di yung nasusulat. Ano po? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo na ayon sa Timoteo na ating binasa, basahin po natin yun, sa 2 Timoteo 3. Yan, dito po natin babasahin. Nang sabi rito, sa Kapitulo 3, talatang 14, 2 Timoteo, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ayan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ayan. Dito ay nagpapaalaala si Apostol Pablo kay Timoteo na manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ayan. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, alam mo naman kung kanino mo natutunan manatili ka doon. Saan? Sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ayan. Ano po yung bagay na kanyang pinag-aralan?
Saan niya po yun natutuhan? Saan yun natutunan ni Timoteo? Na ang sabi ni Apostol Pablo ay manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Saan niya yun natutunan? Upang kanyang panatilihan. Na ang sabi ni Apostol Pablo, manatili ka rito. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At anong klase yung kanyang pinag-aralan? Pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ayan. Yung mga bagay na pinag-aralan ni Timoteo ay alam niya kung saan niya natutunan. Saan niya nga ba natutunan yun? Na ang sabi ni Apostol Pablo, manatili ka sa iyong pinag-aralan. Na kanyang natutuhan. Saan niya natutuhan? Talatang 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan mga kababayan. Si Timoteo pala, ang kanyang natutunan, ang kanyang pinag-aralan, at pinagkaroonan niya ng katunayan sa kanyang pananampalataya ay ang banal na kasulatan. Dahil mula sa pagkasanggol ay alam ni Timoteo. Itinuro na sa kanya. Natutuhan na niya. Iyong nalalaman. Ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yung palang katunayan na sinasabi ni Apostol Pablo na kinaroonan ng katunayan ni Timoteo ay yung banal na kasulatan pa rin. Sapagkat ang sabi na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dito pala ang katunayan. Yung pananampalataya kay Kristo sa ikaliligtas ay dito mo mapapatunayan sa banal na kasulatan. Hindi po sa Bible School, hindi po kung saan-saan natin matutunan, hindi po sa seminaryo yan. Sapagkat ang makapagpapadunong lamang sa tao sa ikaliligtas sa pananampalataya kay Kristo ay ang banal na kasulatan. Kaya pag ang aral ay gumamit ng banal na kasulatan, parang yung si Satanas na tinukso ang Panginoong Kristo, gumamit din siya ng talata eh. Anong sabi ni Satanas? Nasusulat. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Aalalayan ng mga anghel ang iyong mga paa upang huwag kang matisod. Di ba gumamit siya ng talata? Pero ano yung kaibahan ng paggamit ni Satanas sa talata doon sa tunay na nakasulat? Kaya maraming pastor ngayon gumagamit ng talata. Mayroon silang binabasa. Tapos papaliwanag nila doon sa kanilang ginagawa. Bakit kami nakikiisa sa ganito? Bakit kami nakikiganito? Sapagkat kami ay malaya. Oo nga. Ang sabi ng Panginoon Kristo, magiging tunay kang malaya. Ayan. Saan ka magiging tunay na malaya? Paano ka magiging malaya? Kung ikaw o tayo ay hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi po tayo tunay na malaya. Sapagkat, ang sabi sa binasa natin kanina, sa 2 Juan, kung ang sino man ay nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak.
Kaya ang sabi ni Juan, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ibig sabihin, may dala siyang aral eh. Kasi hindi dala ang aral na ito eh. So, ibig sabihin, may dala rin siyang aral, mga kababayan. Anong klaseng aral yun? Dala ang pangalan ni Kristo. Pero ang aral ni Kristo, hindi dala. Di po ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 24 eh, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magsisiparito na mga nagsasabi, ako ang Kristo. Marami talagang paririto sa pangalan ni Kristo. Pero sa pangalan lang ni Kristo. Ngunit ang aral ni Kristo ay hindi dala. Tunay ba talaga silang kay Kristo? Hindi po sila kay Kristo. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, manatili ka. Saan? Sa aral ng mga pagano? At pagkatapos i-adapt mo sa sarili mo? Na may karapatan kang gumawa nun? Hindi po sa sang-ayunan ng Diyos ang anumang aral ng demonyo. Sapagkat ang aral ng Diyos ay hiwalay po sa aral ng demonyo. Ano po? Yan po'y nakasulat, mga kababayan eh. Ngunit ipagpatuloy muna natin dito sa Timoteo. Malinaw eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Binilinan niya si Timoteo. Saan siya mananatili? Doon sa mga aral na dala ng ibang tao? Na natutunan sa Bible School? Natutunan sa era kung saan sa ang mga university? Hindi po yan ang aral na itinuro ni Apostol Pablo. Kundi ang aral na itinuro ni Apostol Pablo, na sabi ni Tiyo ay manatili ka ron. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ano po yung kanyang pinag-aralan? Yung pinagkaroon niya ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman. Ayan, dinugtong ni Apostol Pablo. Mula sa pagkasanggol. Mula nung nakasulatan na ano? Bakit? Nung magkaisip tayo nung itinuro sa atin ng ating mga, maliban na lang doon sa mga nagsilaking nasa balintunang aral lalo na itong aral ng mga Romano paano mo maririnig yung patungkol sa banal na kasulatan ang itinuturo sa inyo pagro-rosaryo na wala namang katuturan, hindi naman makapagliligtas yan. Ang itinuro sa inyo paghimod sa mga ribulto, hindi po yan ang makapagtuturo sa inyo ng katotohanan. Kagaya ko. Meron akong asma nung bata pa ako. Tapos dahil para daw gumaling yung asma ko, nagsimba kami ron. Tapos ang ginawa ng nanay ko, yung bato na ribulto, yung kahoy, binuhat. Yung paa nung ribulto, pinasinghot sa akin. Nung hindi ko sininghot dahil maraming alikabok, binatukan pa ako. Yan po, wala na po yung nanay ko, pero naalala ko po yan. Bata pa po ako niyan. Pag uwi ko, hindi na ako makahinga sa sobrang hingal. Yan po yung mga tradisyon ng mga tao na walang kabuluhan. Kaya walang natutunan ang mga tao patungkol sa Diyos. Ang natutunan ay pagsamba sa mga demonyo. Mga kababayan, ang tunay pong aral ay masusumpungan sa banal na kasulatan. Dahil si Timoteo tinuruan siya. Kaya mula pagkasanggol, ang sabi niya nalalaman mo ang mga banal na kasulatan.
na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Banal na kasulatan po ang ating katibayan upang tayo'y maligtas, mga kababayan. Ngayon kung ikaw ina-adapt mo yung aral ng mga demonyo, aral ng mga pagano, dahil sinasabi mo na ikaw ay malaya kaya gusto mong gawin. Birthday ni Jesus, December 25. Tama ba yung paniniwala mo? Ikaw Kristiyano, ikaw born again ka, nagpapatawag kang born again. Tama ba yan mga kababayan? Yung mga basahin po natin ang unang Korinto, kapitulo 6, talatang 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Yan. Kung inadapt ninyo, pinipilit ninyong sinabi na hindi masamang ipagdiwang ang birthday ni Jesus. Sa bagay, ugali nyo na yun. Sa Biblia, ang nagdiwang ng birthday, si Herodes. Yan. Yan ang nakasulat sa Biblia. At sa panahon ng kanyang pagdiriwang ng kanyang birthday, nag-request yung, sabi niya, humiling ka. Kahit ano ibibigay ko, kahit kalahati ng aking kaharian. Kaya yung anak ng kanyang babae, nagsabi sa nanay, ano ba ang hihingin ko? Ang sagot ng kanyang nanay, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. O, di ba? Kaya ang nagpapugot sa ulo ni Juan Bautista ay si Herodes. Kailan? Sa panahon ng kanyang kaarawan. Sa bagay, kaisa ba kayo sa katotohanan o kaisa kayo sa kasinungalingan? Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo ay dito sa Juan 8, mga kababayan, ang sabi ng Panginoong Kristo dito sa talatang 31, ano po ba ang salita ni Kristo? Yan ba'y sinabi lang niya na walang kabuluhan? At pagkatapos ituturo na niya na, sige, makiisa na kayo sa gawain ng mga demonyo, sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. Ganun ba ang sinabi ni Kristo? Yun ba ang aral niya? Na ang mga sumasampalataya sa kanya ay makiayon na sa gawa ng demonyo, makiayon na sa gawa ng sanlibutan, makiayon na sa aral ng demonyo. Yan po mga kababayan Ang tanong, tunay ka bang malaya kay Kristo? Tunay ka bang malaya mula sa kasinungalingan? Tunay ka bang malaya mula sa maling aral? Basahin po natin ang Juan 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudiyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Ayan. Yung sinabi ng Panginoon Kristo, ang paborito lang kasing basahin itong maraming mga born again na ito, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yun lang ang alam ninyong basahin. Pero ano ba ang unang sinabi ni Kristo? Upang ikaw ay magiging malayang tunay. Upang ikaw ay makakakilala ng katotohanan. Ano ba ang sinabi ni Kristo? Paano ka magiging malaya? Paano mo makikilala ang katotohanan? Sa pamamagitan ng aral ng kasinungalingan na ina-adapt ng mga born again na ito? Lalong-lalo na itong mga pastor ito ng mga mukhang pera.
Mga mukhang pera talaga eh. Sila pa yung unang nangangaroling kahit hindi naman para sa kanila yung aral na yan eh. Ha? Ang tanong ko sa inyo, tunay ba kayong malaya? Dahil ang sabi ninyo, lagi ninyong binabasa ang talatang ito. Juan 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman ninyo o makikilala ninyo ang katotohanan. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Yun ang paborito ninyong talata. Pero, free ba kayo? Malaya na ba kayo sa aral ng kasinungalingan? Ha? Ang sabi rito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yun no? Bigyan niyo po ng pansin lahat ng sinasabi ng Panginoon. Ang aral na ayon sa katotohanan. Malalaman po natin dito yung kasunod na sinasabi. Bakit niya sinabi na kayo'y magiging malaya? Makikilala ninyo ang katotohanan. At kapag nakilala ninyo ang katotohanan, palalayain kayo ng katotohanan. Saan tayo palalayain? Kung bilanggo ka sa kasinungalingan, bilanggo ka sa kasamaan, bilanggo ka sa kasalanan, sino magpapalaya sa iyo? Di po ba? Sabi ng Panginoon Kristo, manatili kayo sa akin. Saan? Sa aking salita. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Yan po mga kababayan. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya ang tunay po na aral na ang sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming mga bulaang Kristo, maraming magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo. Yan o. Kaya ang sabi, sino ba yung nagsasabing ako ang Kristo na magliligaw? Ang sabi ni Juan pa rin, sa 2 Juan, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. May aral po sila eh. Ngunit, hindi ayon sa aral ni Kristo. Kaya nga ang sabi, ang kinaroroonan ng Ama, ang nananahan sa aral, ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. So may dala silang aral, pero hindi dala ang aral na ito. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ay manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Kanino nga ba niya natutuhan? At kanyang pinagkaroonan ng katunayan. Ano yun? Saan niya natutunan yun? Yung aral na pinagkaroonan niya ng katunayan. Ang sabi sa kasunod na talata, 2 Timoteo 3, talatang 14 hanggang 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya itong mga tao na isa pa itong nagtuturo ng kanilang mga miyembro ay hindi pinagbabasa ng Bible kasi daw maliligaw. Hindi po magtatamo ng kaligtasan. Sapagkat
Ang pinagkaroonan pala ng isang tao ng katunayan sa kanyang pananampalataya sa ikaliligtas ay yung banal na kasulatan. Doon po makikita ng tao ang katunayan ng kanyang pananampalataya. Hindi po sa mamamagitan ng pinagngangawaan ng isang ministro na ang sarili lang niya ang kunwari nagbabasa ng Biblia pero sarili niyang paliwanag ang sinasabi. Kaya niya hindi pinagbabasa ang mga miyembro kasi ang nakasulat totoo, ang paliwanag ng ministro kasinungalingan. Yan po ang katotohanan. Kasi kung totoo ang sinasabi mo, hindi mo pagbabawalan ang mga miyembro mo na magbasa. Yan po ang katotohanan. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang pinagkaroonan ng katunayan ni Timoteo ng kanyang pananampalataya sa ikaliligtas ay ang banal na kasulatan. Ngayon kung pinagbabawalan ninyo ang inyong mga miyembro na magbasa ng Biblia, inililigaw ninyo tungo sa kapahamakan at ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang totoo. Dahil ang kaligtasan po, masusumpungan lamang sa banal na kasulatan. Ayon sa nakasulat. Dahil ang pananampalataya ay doon mo masusumpungan. Sa banal na kasulatan. Ang kaligtasan, masusumpungan mo sa banal na kasulatan. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Ano yun? Ang mga banal na kasulatan. Yun po ang pinagkaroonan ng katunayan ni Timoteo ng kanyang kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya pag ikaw binagbawalan ka magbasa ng Biblia, inililigaw ka para dalhin ka sa impyerno. Mga kababayan, huwag po tayong magpaluko sapagkat napakarami pong mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, mga bulaang mangangaral. Hindi po totoo yung kapag nagbasa ka ng Biblia maliligaw ka. Nasa iyo yan. Kasi maraming tao nagbabasa ng Biblia, nagtatanim ng sariling paliwanag sa nakasulat. Kaya ang mangyayari sa iyo, maliligaw ka. Dahil sa iyong sariling haka. Kaya yung nagtuturo sa iyo na nagsasabing maliligaw, sila na po kasi yung unang naligaw. Kaya gusto nilang isunod ka sa pagkaligaw nila. Dahil ang kanilang itinatanim sa kanilang binabasa, sarili nilang paliwanag. Hindi galing sa katotohanan. Galing sa haka-haka. Kung ano-anong history ang ginagamit, babasahan ka ng Bible. Ibong mandaragit. Babasahan ka ng dictionary. Where is the forest? O, di ba? Katotohanan ba yan? Hindi katotohanan yan. Puro kalokohan at kasinungalingan yan. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, basahin ang Biblia. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Tanong, kung hindi mo binabasa ang salita ni Kristo, paano mo mapapanatilihan yan? Ikaw mismo sa sarili mo. Ano, maniniwala ka lang sa sinasabi ng ibang tao? Sa mga pastor mo na nagtuturo dyan? Maniniwala ka na lang kung anong sinasabi niya? Hindi mo titingnan yung katunayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo na manatili ka sa bagay na yung pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Ano yung pinagkaroonan niya ng katunayan? Ang mga banal na kasulatan. Yan. Kaya kung gusto mo ng katunayan sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, sa ikaliligtas mo kay Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, abay, dapat, ang sabi, matutuhan mo yung mga banal na kasulatan. Yan po ang mahalaga Sapagkat ang mapalad na tao ayon sa awit 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama.
ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay sa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Isipin nyo yon. Yun pala ang nais ng Diyos. Ang taong gustong ng Diyos na maging mapalad, nagbubulay-bulay sa kanyang salita, hindi pinagbabawalang magbasa ng salita ng Diyos. Kaya ang tao napapahamak sa sarili niyang haka. Kaya yung mga mangaral na yan, na mga pinagbabawalan ng kanilang mga miyembro na magbasa ng Biblia, na okay nang pumunta sila sa simbahan, magmisa-misa doon. Pag uwi, ano ba yung misa? Naintindihan mo ba? Anong sinabi ng pare? Wala. Sinabi lang niya, magkano nang nakolekta? Katiting, katiting. Ba? Ganun. Yun ang natutunan ng tao. Pero aral ng Diyos, wala. Ang maririnig mo doon, pamumulitika. Pagsasalita ng kung ano-ano. Politika, kung ano-ano pang mga kwento, walang katuturan, na hindi aral ni Kristo. Di ba? Kaya, ang sabi ng Panginoon Kristo, doon sa mga Hudyo na nagsisampalataya sa Kanya, mga kaano niya kalahi, mga Hudyo. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Tayo, na mga hintil na gustong lumakip kay Kristo, gustong sumampalataya kay Kristo, anong gagawin natin? Manatili ka sa salita ni Kristo. Sapagkat kapag ang sino man ay manatili sa aral ni Kristo, sila ay kinaroroonan ng Diyos. Ang hindi nananahan sa aral, wala doon ang Ama, wala din doon ang Anak. Anong mangyayari? Sa Diyos pa ba yun? Yung hindi tinatahanan ng Diyos? Wala. Sapagat ang tunay lamang na makapagpapalaya sa atin, yung katotohanan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan po mga kababayan. Kaya muli mga minamahal kong mga kababayan, ang sabi nga po sa unang Korinto 5:7 hanggang 8 na ipagdiwang natin ang Pasko. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na. Ano po ba yung Pasko ng mga tunay na Kristiyano? Yung pagkahain po ni Kristo. Yung kanyang kamatayan sa krus. Yun po yung Pasko ng mga tunay na Kristiyano. Yung mga born again na nagdiriwang ng Pasko daw, birthday daw ni Jesus, hindi po yan tunay na pagdiriwang ng Pasko. Sapagkat ang nakasulat, unang Korinto 5, talatang 7. Basahin nga po natin, mga kababayan. Sabi dito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay, si Kristo. Ito po kasing salitang Pasko, ito po yung Pasko. Sa mga salitang Ilonggo, ang Pasko ay Paskwa. At sa ibang salitang Tagalog, ang Pasko ay Paskwa din. Ngayon, sa English, ang Pasko ay Passover. Passover, ano po? Yan ay pagtawid. Pag sa Israel kasi ito yung unang pagdiriwang ng Pasko Yung kamatayan ng mga sa Ehipto, yun po, yung salot sa Ehipto na ginawa ng Diyos na sila ay nagpatay ng tupa. Basahin na lang po natin yung mga kababayan. Susunod, basahin po natin. Pag-aralan natin yan. Na yung unang Pasko o Passover na sinasabi, kasi ang Passover po ay, kumbaga sila ay nilagpasan ng kamatayan.
Hindi sila dinaanan ng kamatayan, ng anghel ng kamatayan. Kundi ang dinaanan lamang yung mga panganay sa Ehipto, mga kababayan. Kaya sila, ang Israel, ay may pagdiriwang ng Paskwa. Sapagkat ito yung pagdiriwang ng paghahandog ng kordero na para sa mga kasalanan. Upang tayo ay makatawid mula sa kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po yung tunay na Pasko. Ang kamatayan ni Kristo. Dahil sa kanyang kamatayan, ay ating ipagdiwang. Ang sabi, kaya ating ipagdiwang ito, ang kamatayan ni Kristo. Ano yung kamatayan ni Kristo? Yun yung tunay na Pasko. Hindi po Christmas. Kasi iba po ang meaning ng Christmas eh. Ang meaning po ng Christmas ay hindi Pasko, kundi misa. Misa na pinapatay din si Kristo. Pero binabalintuna nila, gagawin nilang birthday ni Jesus. Kaya nga meron silang misa mula 16 yata ng December to 25, di ba? Kaya yan yung tinatawag na Christmas. Tanong ko sa inyo, mga born again, dapat ba ninyong gayahin yan? Aral ba ng Diyos yan? Yung pagmimisa? Christmas? Misa alay kay Kristo? Gawain ba ng born again yan? Marami hindi alam kung ano ibig sabihin ng Christmas. Binabalintuna, ginagawang Pasko. Hindi po Pasko ang Christmas eh. Birthday po yan eh. Saka hindi lang birthday. Misa. Naintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin ng misa? Kaya nga ako nagsisimba. Istigo Santo, Istigo Santo. Magkano nang nakolekta? Katiting, katiting. Diba? Pag uwi mo, naintindihan mo ba yung sinabi? Yung itinuro doon? May natutunan ka bang aral ng Diyos doon? Wala. Ang natutunan mo lang, bawas kasalanan. Yun ang naintindihan mo. Di ba? Kaya ang sabi rito, kaya nga ipangili natin ang pista. Hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Ayan. Kaya ang pagdiriwang ng Pasko, ng totoong Pasko, ng tunay na Pasko, pagtatapat at katotohanan po. Kailan ka ba magiging tapat at totoo? At ang sabi ng Panginoon Kristo, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Hanggang kailan ka lang ba mananahan sa aral ni Kristo? Sapagkat kapag nanatili ka sa aral ni Kristo, ay iyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Yan sabi, ang pagtatapat, ang pagdiriwang ng Pasko ay sa pagtatapat at katotohanan. Ay kailan ba tayo maging tapat at magkatotohanan? Kailan tayo maging tapat at manahan sa aral ni Kristo na katotohanan? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tuwing December 25 lang. Kaya itong mga mahilig manghingi ng pera sa kalsada, tuwan-tuwa ito pag December eh. Sa mga bus, aakyat sila, nag-aaginaldo, nangangaruling sila, di ba? Tuwan-tuwa sila kasi mahilig talaga sila sa pera eh. Sa mga palengke nga eh, sahod ng sahod. Magbabasa ng isang talata, sabay prayer, sahod na kaagad ng mga supot. Yan yung mga tao na mga sinisira ang aral ng Diyos. Sinisira ang aral ni Kristo. Binabalahura ng mga taong ito ang aral ng Diyos. Magsisi po tayo mga kababayan. Wala pong katuturan yung aral ninyo na yan. Puro lang kayo pera, puro pera. Dapat ang ipangaral ninyo katotohanan, hindi panghihingi ng pera. So muli po mga kababayan,
Kami po ay nagpapatuloy na naghihimok sa inyo. Ang aking pong kapatid na si Ray Banikid, kami po ay nagpapatuloy na nagpapahayag ng katotohanan. Kaya nawa po, sumayin niyong palagi ang pagpapala at kapayapaan at ilayo tayo ng Panginoon sa kapahamakan at sa maling diwa at maling aral. Naway gabayan po tayong lahat sa ating patuloy na pamumuhay sa sanlibutan ito. Naway tulungan tayo ng Diyos na ating masunod ang kanyang kalooban. Mga kababayan, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at nawa ilayo ng Panginoon ang bawat isa sa atin sa karamdaman at naway pagalingin ang mga may sakit. Mahabag nawa ang Diyos. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan.